Magandang araw mga kaibigan. Bago natin talakayin ang topic sa araw na ito, gusto ko lang ipaalam sa mga interesado na magkaroon ng trabaho, either full-time or part-time, pwede sa inyong bahay. Ito po isang income opportunity na magkatrabaho kayo. Panoorin nyo ang short video na ito, mag-register kayo online sa QR code na may pakita. Pag-usapan natin ngayon mga kaibigan, ang pahayag ng isang member ng Marcos family tungkol sa mga maanghang na salita na binitawan ni VP Sara sa kanyang press conference last Friday. Lalo na yung pagpapahukay sa libing ng yumaong Marcos. Okay, nagsalita na po ang anak ni Senator Amy, ang governor ng Ilocos Norte. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. President Marcos Jr. says he's saddened by the Vice President's verbal attacks on the Chief Executive and his family. Sara Duterte's tirades at a press conference last week has drawn mixed reactions from other officials. RG Cruz reports. Isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Ilocos Norte Governor Matthew Marcos Manotoc is saddened that his mother has been caught in the line of fire of Vice President Sara Duterte's anti-administration tirades last week. Governor Manotoc maintains his mom has been a loyal and true friend to the VP. He also recalled that the VP was friendly to him whenever they saw each other, so he is disheartened by Duterte's personal attacks. Governor Manotoc recalled the words of American civil rights leader Martin Luther King, that only love can drive out hate. Manotoc wished the VP well. For Senator Cynthia Villar, she believes Duterte is simply fed up. Siyempre galit eh. Kung ano-ano na iisip kasi galit. Kasi I think masyado namang pin-prosecute kaya nagagalit. So, siguro yun ang reason doon. But sana magbati na lang para walang problema. Senate President Francis. Okay, so yan po ang post ni Governor Manotoc sa social media. Nalulungkot siya and it's really very sad. Kahit ako, nalulungkot ako dahil umabot na ng ganito yung dati magandang relasyon. So, dito natin makikita sa post ni Governor Manotoc na maganda talaga ang samahan ni VP Sara at saka ni Senator Amy Marcos. Loyal friend nga ang tawag eh. At sinabi ng governor na yung few instances na nakadaupang palad niya si VP Sara is very friendly at very professional. Is nakita naman natin yung mga previous nung hindi pa siya nag-resign as DepEd Secretary, wala, very friendly, professional, mabait. Ito, nakikita kabaliktaran. Palaban na. Bakit palaban? Yun na, yung sabi ni Senator Cynthia Villar na na-feed up na nagpapalabas lang ng sama ng loob dahil masyado siyang prosecute. So, sana magkabati. Okay? So, ngayon, punta tayo kay Senator Amy. Bakit wala siyang sagot as of now? I don't know kung kailan nangyari ito, yung group chat na sinasabi ni VP Sara, kung ilang months nang nakakalipas. Hindi natin alam na may ganyan na palang usapan yung magkaibigan na tigilan niya na ako kasi hindi kayo titigil. Huhukayin ko, itatapon ko, ganon. So, tahimik si Senator hindi natin alam na ganyan ang nangyari hanggang ikwinento ni VP Sara. So, ano ang implication nito sa relasyon ng dalawang magkaibigan? Okay?
Pinutol na ba ni BP Sara ang pakikipagkaibigan niya kay Senator Amy? Nilaglag na ba? Kay pakinggan natin ito ha. May napanood akong interview ni Christian Esguerra kay Professor Ronald Llamas. According to Professor Ronald Llamas, parang inilaglag na ni BP Sara si Senator Amy. Nilaglag na kasi parang nakakahiya para kay Senator Amy yung ganong pangyayari. Pakinggan natin ang interview. Chat. Sinabihan niya tong si Senator Amy Marcos, one of these days, huhukayin ko talaga yan, tsaka tatapong ko sa West Philippine Sea, diba? Kung magtutuloy-tuloy daw yung ginagawa sa kanyang pamilya. Ang curious ako, hindi ba na-offend dito si Amy Marcos, maski kakampi ni Sara Duterte? Yun yung isang tanong dyan eh. Diba? Parang nilaglag si Amy. Whether yan ay sinabi before, a month ago, a week ago, doesn't matter. No? Anong naging sagot ni Amy? At bakit in-announce o kinuwento ni Sara ngayon? Grabe yung kahihiyan kay Amy. Ibig sabihin nilalaglag talaga siya. So ano nangyari in between? No? Na BFF pa sila at yung press con kahapon. Ano yung nangyari? Para gawin niya yon dun sa kanyang BFF na kasama niya nagmumotor, na ang sabi ay hindi siya iiwanan, kahit mag-isa na lang siya. Ano kaya yung nangyari? Very interesting yan. Yun yung isang hinahanap ko yung kwento. What happened in between? Kasi mukha bang strategic itong ginawa or tactical yung binanggit ni Sara Duterte? The fact that she mentioned it, wala naman nagtatanong di ba? Okay. So, anong masasabi nyo doon sa komentary ni Professor Llamas na inilaglag na ni BP Sara si Senator Amy? Ibig sabihin, wala na. Dumisten siya na. Yung dating very close kaibigan, yan nga, sumasama sa mga motor. Nung hindi pa nag-resign si BP Sara as Deputy Secretary, papansin ko, magkasama sila in many occasions. Kasi sabi nga ni BP Sara, since 2012 pa, magkaibigan yung dalawa. Nang dahil sa pagkakaibigang iyan, kaya, yun, si Senator Amy ang tulay kung bakit nagkaroon ng unity team, kung bakit nagkaroon ng marriage made in heaven, na pumayag ang isang Mayor Inday Sara na tumakbong Vice Presidente ni Bongbong Marcos Jr. So, tapos na ba ang pagkakaibigan nilang dalawa? I-comment nyo ko no. Ako sa tingin ko is parang ganun na. Papunta na doon. Kasi hindi naman itong press conference ni BP Sara, parang meron siyang script na binabasa. Hinanda ng kanyang staff. Ayun. Kaya lang later on parang nag-out of the script na si BP Sara. Naging extemporaneous na lang kung ano yung laman ng kanyang puso, inilabas niya na. Parang hindi ito plano, correct me if I'm wrong parang hindi plinano na ibubulgar ni BP Sara yung tungkol sa graduation rights sa PMA, na napahiya yung isang PMA graduate. Parang wala yun sa script. Ito rin, itong tungkol sa group chat, parang wala yun sa script. So, anong ibig sabihin nun? Kinikim-kim. Matagal ng sama ng loob o frustration na nasa puso't isipan ni BP Sara, at yun na yung nakita niya, this is now the right time na ipalabas ko ito at nilabas nga, nalaman ng taong bayan na meron palang mga ganyan. Okay? So, yan na, naging viral na usap-usapan. Pati foreign media, pinick up na ito. Isa yung nabasa ko na, yung The Guardian. Naging headline news. Ang Guardian is a widely circulated online news buong bansa. At pinick up yung
yung statement na ipapahukay ang libing ng dating Pangulong Marcos Sr. So, salamat kay Governor Manotoc ng Ilocos Norte na yung statement niya is wala siyang hindi siya nagkukondena. Ano lang siya, nagpalabas lang siya ng tunay niyang saloobin na nalulungkot siya, inimpases niya yung friendship ng kanyang mama at ni BP Sara at saka yung professionalism. Very friendly si BP Sara ngayon at noon at ngayon na iba na nang dahil sa again sobrang na-prosecute ng administrasyong ito.